ko man ang aming nagawang pagpupuan, pagkakasala, patawarin mo kami punisin, upang kami amay maging karapat-dapat sa aming pagharap sa iyo. Dalangin namin sa lahat ng aming gagawin sa umarang ito, Ama, ang kapangyarihan mo, ang siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan, ang pagbaba ng presensya mo, Ama, at patuloy ko namin hinihingi na ikaw ang maparangalan sa lahat ng aming ginagawa. Naging sa aming mga awitin, pag-arang mga salita, Ama, dalangin po namin na ito'y maging samyon mabango, karapat-dapat na pagsamba ng Diyos sa amin. Lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba, wala nang ibang naiisip pa, kundi pasalamatan ka, buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba, wala nang ibang naiisip pa, kundi pasalamatan ka, buhay ko purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba, wala nang ibang naiisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ating pagmasdan. Pagmasdan, malawakan, hindi mo maunawaan. Anong dahilan, bakit ako'y hindi mo tinalagaan? Hindi ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ibigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig
Father God, for this wonderful day, all this na binigyan mo para sa amin lahat. Lord, we pray, Father God, kung gawain na to, i-bless mo, Father God, and ikaw, O Diyos, ang mamahali sa amin ngayon, Father. Lord, kumilos ka sa bawat isa, O Diyos. Hindi nga po, aking piling, Father God, yung marinig ngayong araw na ito, kundi ang iyong piling, Father God. Lord, pinakomit namin kayo, Father God, at yung mga salita mo, Father God, na mapapag-aralan namin, Father God. Naway, anin mo sa aming mga puso at isipan, O Diyos, at mamuhayin sa aming pang-araw-araw pagbubuhay. Lord, salamat po. Salamat po sa iyong presensya, O Diyos. Pumikilos sa bawat isa amin. Salamat, Father God. As we pray, Amen. And so, good morning po sa ating lahat. Pasensya na po sa aking boses para akong hinihika. Ayan, so, ang pag-aaralan po natin ngayon is about build a true relationship with God. Kasi, di ba, ngayong panahon natin, talamak sa atin na ako'y nagsisimba, ako'y nananampalataya, ganyan-ganyan. Pero, sa kaloob-looban natin, wala naman tayong true relationship sa ating Panginoon. Di ba? So, natanong na ba natin yung ating mga sarili kung ako ba ay meron na bang relasyon, yung totoong relasyon sa ating Panginoon? Di ba? Tanong na ba natin? Malungkot ba kayo? And so may key points tayo ngayon. Sige. And so, yan. Sige, isa pa. Yan. So, ito yung mga kailangan nating siya sa atin ngayon. And so, kailangan nating i-align yung ating puso and yung mga key points natin. So, meron tayong through repentance and communicate through prayer, communicate through the Word of God. So, ito yung mga kailangan ba natin para magkaroon tayo ng true relationship sa ating Panginoon. Ayan. So, unahin natin yung align our heart. Ayan. So, sabi sa Hebrew 10 verse 22, lumapit kayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-isip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. So, sabi doon, tapat na puso. Lumapit tayo ng may tapat na puso. So, ano ba kapag tapat na puso? Yan, so, kailangan pa na so yung key points natin, tapat na puso. Natanong na din ba natin yung sarili natin? Meron ba akong tapat na puso? Kasi, di ba, ang sabi ko pag tapat na puso, dapat sa Diyos lang, di ba? Pero bakit nahahaluan? Diba? Kasi sabi, tapat na puso, tapos, kaya, ayan. So, may supporting verse yan. Isa pa. Ayan, sabi naman sa Mateo 5 verse 8, mapalad ang mga taong malinis ang puso dahil makikita nila ang Diyos. Diba? So kung may tapat na puso, dapat malinis talaga yung puso, di ba? Para maging tapat yung ating puso, kailangan malinisan yung ating puso. Kasi kung sabi mo, malinis na yung puso ko, na kay Lord na ako nagsisimba ako, may pananampalataya ako, pero
yung wag kang, ang tawag doon, yung maligamgam. Ano lang ba yun? Huwag kang magkaroon ng pananampalataya na yung maligamgam ba? Ayan. So, kailangan malinis yung puso natin. Kaya malinis yung puso ko dahil nandito ako sa church. Pero paglabas ko, diba, namulat na tayo sa iba't ibang mga kasalanan. Tapos, alam na natin kasalanan yon, pero pinapapasok pa rin natin sa sistema natin. Diba? So, paano tayo magiging malinis? Yan. So, yun yung una. Kailangan i-align natin yung puso natin sa kalooban ng Diyos. Kailangan magkaroon tayo ng tapat na puso para ma-align natin yung puso natin sa kalooban ng Diyos. Kailangan malinis yun. No? Kailangan natin linisan yung puso natin. Ayan. So, second, kailangan natin magkaroon ng true repentance. Ayan. Sabi sa Mateo 3 verse 8, kung tunay na nagsisisi kayo sa mga kasalanan nyo, patunayan nyo ito sa inyong mga gawa. Ayan. Kasi, nagsisisi na ako sa aking mga kasalanan. Lord, patawarin mo ako. Lord, nagkasala ako. Pero, sa ating mga gawa, wala naman. Igwak naman. Yung pinapanalangin mo palagi na Lord, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Pero, kailangan din po natin itong gawin sa gawa. Kasi kung hindi po makita sa buhay natin na tayo nagsisisi, bahit hindi rin po natin napaparangalan ang Diyos. Kaya, ang daming, sa ating kasing paligid, madaming mga kasalanan yan. Madami kang may encounter na pwede kang mahulog talaga sa bitak. Nung naalala ko lang yung sa meeting natin na, na kung sa ating mga sarili, sa ating buhay, di ba madaming nagbabantay sa atin na kaaway. Tapos ngayon, kung sabi nung founder, yung nagsalita, sabi niya, kung pinapayagan mo na magkaroon sila ng entry point sa buhay mo, papasok sila, magkakaroon ka na naman ng kasalanan, yung pinapayagan mo na papasok nila yung sistema mo, tapos napaisip ako, sabi ko, Lord, parang natamaan ako na. Kasi, di ba, nung past na, sabi ko, aminado ako dun, nagkasala talaga ako, Kaya, ngayon, parang, gusto kong maging aware, parang gusto ko na, yung mga napapag-aralan ko, ay, maging siya sa buhay ko, ay yung mag-aware ako na, kasalanan ko, hindi mo dapat gawin. Yan. So, dapat, ganun ba tayo? Ganun din ba tayo na pag nagkaroon ng kasalanan, naging guilty? Yan. So, ganun po dapat. Kapag tayo nagsisi, magkaroon po tayo ng tunay na pagsisisi at gawin po natin ito sa ating mga gawa. Ayan. Mabilis ako na. Sige, next. Ayan. Ito naman, syempre kapag tapat na po yung puso natin, malinis na po yung puso natin, nagkaroon na po tayo ng true repentance, ng totoong pagsisisi, at nakikita na po yun sa ating mga gawa. Kailangan din po natin makicommunicate through prayer. Kasi yun po, di ba, yung pundasyon po natin para makausap or makausap po natin ang Diyos
through prayer. Sabi sa Philippians 4 verse 6 to 7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin ng may pasasalamat. Yan. Yan. Kasi, bakit ito yung verse na napili ko? Kasi sa buhay po natin, madami po tayong kailangan. Diba? Bilang tao po, madami po tayong kailangan. Awan asin min, awan baggoong min, kasto-kasto'y pag-alaak. Ayan. Kaya, kailangan po nating lumapit sa Diyos ng may pasasalamat. Through prayer. Diba? Kasi kung di ka naman nananalangin, paano mo makakausap ang Diyos? Diba? So yun. Yun yung pundasyon po natin, ang prayer. Kasi doon natin nasasabi yung mga gusto nating sabihin sa Diyos. Doon natin siya makakausap. Yan. So, next. Mabilis ako. Ayan. Ayan. Sabi pa, ito pala yung patuloy niya, sorry. Ayan. So, 7, kapag ginawa nyo ito, bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Yun. Through prayer, kapag yan. Through prayer, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kasi, ito kasi yung nag-iingat sa ating mga puso. Yung ating pakikipag-communicate kay Lord through prayer. Ayan. So, dito na yung ating mga buhay Ito yung pundasyon paulit-ulit na yung pundasyon. Talaga, kasi ito yung pundasyon talaga yung prayer natin. And, sa next tayo. Ito naman, sa Word of God. Sabi sa 2 Timothy 3 verse 16 to 17, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Kailangan natin yung Word of God. Diba, ilan sa atin, sino nang nagbabasa ng Bible? Ayan. So, yun. Ang pagbabasa po kasi ng Bible is communication din yan sa ating Diyos. Kasi, ang banal na kasulatan, yan tayo natututo Natututo, malalaman natin dyan yung iba-ibang kwento ng mga tao. Tapos, dyan sinasabi niya yung katotohanan. Although minsan tayo hinahadlangan ng kaaway. Diba? Meron yung time na agpasan ako mga masarutak. Diba? Way na yun ng kaaway para hindi tayo makapagbasa. Kasi ang Bible po, yan po yung nagtuturo sa atin ng katotohanan. Ayan. So, meron din yung may mga ugali din tayo sa ating mga sarili. Aminin man po natin yung, hindi, meron yung mga time na mababasa din po sa ating mga Biblia. Kaya, yung pagiging pasaway, yung pasaway na tao, ganyan. Ayan, so, through Bible, through kasulatan, ayan, tinuturo sa atin yung tamang gagawin, yung tamang pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung pagtutuwid sa ating mga buhay.
Kasi kailangan din po natin yan para magkaroon po tayo ng true relationship sa ating Panginoon. Ayan. Nung meeting na lang, yung meeting po kasi namin is, meron yung, na ano lang po ako dun sa sa sinabi ng tagapagsalita nung time na yun. Na kung sabi niya kasi, kung binigay na sa'yo, tapos hindi mo winord out, pwedeng tanggalin yun sa'yo at ibigay sa iba. So parang, sabi niya, wag na kayong magpasaway kasi hindi ito yung time ng pagpapasaway. Eh kung pinagkatiwalaan ka dyan sa isang gawain ng Diyos, tapos nagpasaway ka, hindi mo ginawa yung part mo, sabi niya, meron yung time na kukunin yan ng Diyos sa'yo at ibibigay sa iba. Sabi ko, yung parang ako nun, parang naging eye-opener ako, naging eye-opener yun sa akin na kasi parang naranasan ko siguro yan. Yung pagiging ko dito, yung worship leader, na nung time na parang naging pasaway talaga ako na hindi, ayoko ng makinig, ayoko ng, yung parang, alam niyo yun, yung pakikipagtalo ka sa sarili mo, tapos mananalo yung sarili mo, ayaw mo nang makinig sa ibang tao, ganito. Kung ano yung naging yung parang naiisip mo na feeling mo yun na yung tama, pero hindi pala. Kinuha yun ng Diyos sa akin. Feeling ko talaga, kinuha na yun ng Diyos sa akin. Kasi basta may pakiramdam ako na hindi na yun align sa akin, na parang yung gandang-ganda ko sa boses ko nun, kahit hindi naman siguro, pero talagang nawala yun sa akin. Kaya, alam nyo, yun siguro yung totally na naramdaman ko nun. At sabi ko, Lord, ituro mo ulit yung landas papunta sa'yo. So yun, sabi ko nung nag-open ako ng ganito, ng aking, yung pag-share ko ng verse, ano ba yung one? Kaya nung sabi, sige, yun na lang, kailangan mong i-build yung sarili mo sa totoong relasyon sa Diyos. Ayun. So next. Last na yan. Ayan. So tayo, meron na tayong tunay na puso, malinis na puso. Na kapag through repentance na tayo, may pagsisisi na tayo, makikita na sa ating mga gawa. Alam na din po natin kung paano makipag-communicate sa Diyos through prayer and word. Ito na po yung last. I-aim po natin na makapasok po tayo sa kaharian niya. Kasi may mga tao na, yun nga sabi ko kanina na nag-church, nagsisimba naman, pero hindi siya makita sa gawa. Sinasabi nila, ligtas na kami, palagi sinasabi ni Kuya na ligtas na kami kasi tinanggap na namin ang Panginoong Diyos, pero hindi naman po makita sa gawa. Ayan. So sabi sa Mateo 6 verse 33, sa halip unahin ninyo
ninyo ang mapabilang sa karan ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan. Yan. So yun, kailangan natin i-aim natin na makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. At higit sa lahat, kailangan natin sundin yung kalooban niya. Lalo at alam na po natin yung katotohanan. Yan. So, yun lang po. Kuya Mason. Okay, agyaman tayo. Agyaman kami at Lucille. Balikan na natin yung una. May gusto ko lang iliin doon. Yung una kasi, hindi man listen kanina. Tapat na puso. Ang salita ng tapat kasi, kahit balik ka rin mo yan, tapat ka rin. Kaya sabi ko kanina, may tinamaan. Kasi sa totoo lang, kung mahal mo talaga ang Diyos, pag mong pagpalit sa anumang bagay. No? Kita niyo kini Kuya Ray, katoliko ata. Isa po kaya kanyanan. Kung kailan ka nagtitestimonyo na manito rin February ba? February, ang gana tata, nagpasdan, di back to back, di Bible yan. Sinat nakabasa, di Bible kanya kayan. Yeah? So, makita kayo, nung kay kiniapo, masapol nga i-decide kayo, nga basaan iti sa uri po Diyos. Namin kakabsat iti panahon kayo, nagaduti mga anlilaw. Ayan? Nagaduti palso nga mangisusuro kakabsat, iso nga masapol nga basaan kay iti sa uri po Diyos. Tano basaan kayo, inutin niya po Diyos, ipuso kayo nga pagbalbalinan nga napudlo. Ayan? Yan natin gamin nga mo, awanin na, lalo jelas nga devotion me, devotion kayo. Hindi walang. Unak na nagkatitaw. Ngayon, inkapil pa amin, inalak amin nga first talaga grabe jik at kaaduna. Ngayon, nung kita amin jay, kakabsat, nuapay nga nabanggit amin jay, at panunod tayo, natrigat pa pa dyan na. Hello? Aji, mapanagyan no ay apay kaskarina. So nga masapol nga, agbalintay nga na punta kiniyapon, sa duman ti kapalit tayo, at duman ti pagkurangan tayo, kapunta santay mo't nga perfecto kat. Agaya perfecto tayo. Hello? Awan ti perfecto, amin tayo kapag kamalyan na. Ngayon maantay ko mga isuksukat kakabsat, iti uray niya, sorry pasensya kayo kakabsat na lupis kanili. Kasi siyempre maawatan medyo nagpakasal kayo. Nagsama mo kami na Mano nga, sa Domingo? Duwa. So uli-uli kakabsat, nawan lakad, unay nga importante, so kalalag tayo, nga basta lang rugi namin nga talaga dahil ati pakabuklan iti programa iti kingdom, paglagi po niyo iti bagbaga, hanyong kong problema iti masapulyo. Gusto nga masapul nga ipapati yung tag-devotion na kasalalay namin ijay. Kaya, hello? Nakasalalay ijay. Kakatsup at pagpamiting na iti ataman talaga politika, nga kunada, libre ito. Ti pagbayad ti estudyante, amuyo kakabsat, makasiisumak na magdingdingay, ngamin kakabsat, ti programa ni Apo, is libre amin. Ang masapul nga karkarika. Yan, kabragaray, di pa nabasa namin yung nagduma sa Adupay, nagpartak ka na nagbasa ni Bibliang. Kanya nga rin paulit-ulit na itan. Halos nga may memorize the history of the Bible.
Kaya lang nagnagan kita o tiyan ito na memoryado kan dadi rabi naglalaing kayo. Ni Ate Petra kami, di ba yung makasalasakitan. So nga, ikagumaan nyo mas sumali, adok may tulong na diyan. So nga, adyan dapat na po sumangamsak, ano gamin agad ikapkapuyan na. Kaya Ate Lisen, dapat nga puso, amoy suksukat yung trabaho ti Diyos. Sabi na minsan, nag-text ka, nag-message ka, ni ada ka man ang kawayan. Ay, magdini kasi pang-pangaasiyo, may ayatan nyo ni Apo Diyos, saan yung ay suksukatan. Kadasin nyo kaday. Jay, ipatpatag nyo itibiyag. Nagtulad kayo. Nagkita kayo. Kalpasan na madi kasi nipo. Amuyot ang daw kami nakastimay sa natulad kami Apo Diyos. Kaya, so uwan nga iyak, hindi na ba mo hello. So balintay nga na po kagansat, ito na kantay na perfecto, anong kamali tayo ng habang na magmag na tipanawan, sumaysaya at tayo at kumaaglano kagansat, paumayan na talaga. Amuyo na kasaganan, ipanagtugaw ni Antikristo igi Roma. Igi Israel. Israel sa? Parang paligatang dan dalit Israelita kagansat. Tatlo ang group of dalang ijay, pwede ka, bumangon nga anti-Christ. Amuyo no, apay nga balbala aganda kayo, ang paypay so amin galing nga sila o ti Bible. Na umay ko ti panawan nga ti saan nga mamarkaanhan ang makagatang. Ti 666. Nang nagasat ka magkalapindang kagamin, makagatang ka libre, ada pagkain ito ulit kitindam. Amuyo ka lang sa totoo lang. Istorya at kumadalito nga banbanag kanyayo, tapos ma-challenge kayo kumangalalalo pa ng partial na inter-aramid at kapunta kayat me nga oray di partial laan at maawatan nyo nga napatagtag service ko ni Apolis ng absat. Anyo nga isukat. Example ay ang amin. Kadasin nyo man nga panunutan. Agbiyak tayo iti, agawaan tayo, trabaho tayo, ipapati tayo. Ngam amuyo ka absat, nakita talaga tata nga naglawag. Ngam amin at iti iman ni Apolis ti control. Hello? Uran, anong nga ipapati, nusan nga kayat ni Apolis sa banbanog ka lang. Yung orimot madin nga ipapapati at trabaho nung ni Apo din inutin, ibukbukbuk na ti blessing. Amo mapuputan niya di basik niya ba na gumatado? Diba? Kita niyo lang yun na di panahon ni Elias. Ano yung Elias ba? Juan Elias? Di na pa dyan ti balo. Kapit-pinong tiroting ko na na. Pinagkuhan nakmanti ka na ko na Elias katawanan na dilutok sumarapit-pinong at tiroting kalas na ilutok ka dyan. At makay kaminto ni Janak ko. Katanyan ko na Elias patay nagkuhan na. Pagkitaan niyo. Gilas niya isang namatpiman. Inaramid na lang di part na Janak niya po Diyos. Kanyang nakaramid. Kan ayan, nabawasan ayadin. Lana na. Nabawasan ayat ajay jadi na jay dinutluto na. Jari na, di ba ha? Lahat nga makiskis sayan manay na yunan. Amoy ka kapsat ikibasit namin yung balag naglis na tayo ni Apo Diyos ang yung mapupuutan dahil ka. Dumakkan. So mapagpag-aasiyo tayo papati tayo na naroon na kakabsat yung dibusin nyo lang unay. Amuyo siya comfortably up kuman. Gaman, kaputatak. Ang kukayat nga dati mapukaw. Kanadayang to Diyos. Kaya't kung agdyan tayo amin ni Kingdom, naura niya mapasamak. At lalo naman mapasamak yung World War III. Mangyari namin na dyan. Nga ta sumarunong ako ba't buong nasa nga lubungan.
ngam nalasap kayo, gusto nga ipapatiyo, ano data di kingdom, at gugubat man, tagdatag lawlaw, ang antay man ano, panay-laya ito Diyos. So, ibagbangat na ito kakalsad, kapag tayo ayatan na kayo ni Apo Diyos, kayat naman po pa tayo. Ang muyo, nagsimple lang magkat, ipapati tayo lang ang devotion, ipapati tayo lang kakalsad, di relasyon tayo na ulay kini Apo Diyos namin, kung basaan tayo iti Bible, tapos amo tayo. Amo tayo titiki, amo tayo mag-iti original, madaydayaw ti Diyos. Okay. Mapagkumparam ayang aron titiki kan original, hindi mo mo, hindi mo amo. Hello? Amo mapagkumpara. Isa nga basahan ti sao ni Apo na saglalo di, naitid kanyami nga basbasahan ito, grabe. Excited ang nalubat nga may disipon katagtagyan bro. Excited ang kaya manong aldawon nga malila uminom, malila nga magmangan, kat adong timatmatay, matalkalimudaw, kat awan kay titulong ni Apolos kadakpada, kat kamali-ari, nohan pa na kay tulungan ni Apolos alas of tili mga aldaw isurrender kayo, inom kami. Inom kami na. Apa si kayo ayati, makamukin ni Apo Diyos. So nga, amoy excited na kaya namang basa. Kung nga ron, yung excited at nga, mang-abot ti Jai. No, anya ti resulta na. Kino problema, ni nalubat ti silpon ka. Isa nga mo yung nakansad. Nagdalipan nyo, si kayo kan siya, saan kanya perfecto. Ngayon, dati puso kayo nga napudnopin ni Apo Diyos. Laglagi po niyo ating alim and dissolution. Hello? Amin ngayong kasaba ni Ate Lisin, agsublitan, agsubli i-force na puntos na. Gaputa no at na kanya tayo dito awanan tinarigat ni Jai, babana. Di ba? No at na kanya tayo namin ate, awanan tinarigat ni Jibaba, at na amin ni Jayan, kaya na nga dalain amin kayan, wunta ta kaigayan. Brother rin, nagdiinak ni Gilas. Limitan ta, nagdiinak ni Japors. Okay nga ta, brother rin. Isa na kabsat, kapamilya, iti kingdom. Sito, kung umuyo, kabsat, may sa ngamin data. Seed of God, kingdom of God, may sa gamin, kaya lang nagduma lang, di pa nanimang palawag na. Yung kanya tayo nga naglawag na naawatan tayo, may sa data, manaydaya ki Diyos. Kaya lang, imbaga ni Founder nga ti Seed of God, adi di abay iti hardin iti din. Kaya mo no, saksalan na ibagan na. When doon kami dinagtungtong kami, aligyan din iti abay kardin ti identit ko na iji nga min pastor ti nakaipatakdaran tayo ti balbala iso nga napanaganan ti Seed of God. Aligyan nagiji balbalay nagiti pagyanan to nagiji namating ngam handa lang agisto di ijay. Kapag tadapay natin pindas, kaya nang sawan talaga pudno nga iti langit at dati division namin at dati yan itang nalalawin na. At dati level na. Ngayon kakabsat kaya't kung abutan tayo pinaka-level 1, madaydaya ni Apo Diyos. Pumalakpak man lang iti mayat, madaydaya niya. Ayun. Kaputa sayang. Hangko kaya't nga banbanlog kayo. Hangko kaya't nga banbanlog kayo. Hangko kaya't nga wan silbina di pabanglo tayo ngayon may. Hello? Sino nagpabanglo tayo? Amoy ni Apolusan na kayat nga damasayang. Amoy dahil silang robot yun, nakalista ata. Adi sakripisyo na nakasurat ata di libro ti biyag. Adi jay, talong a libro kakabsat. Nga makita tayo jay nga talong a libro. Gayang adi may isang libro, adi jay binagan. Adi may isang libro, adi jay naramamit tayo.
amon binuyaya di pa. Di ba talo aja ya di libro. Camok dua lang. Ang talo kaya. Isa nga kakamsat kapamilya. Agbalintay ko mga matalag kasanganan ni Apo Diyos. Adungan ti kasama ng runay tagtada kay Timoteo di sa totoo lang. Ibagak man lang ng tagpaypayson. Sumagmamanulang nga kawin kakabsat. Right? Sumagmamanulang nga kawan. United kanya tayo nga pawayway. Amuyo, iji panawon ni Noah. 120 nga kawan, dinten niya pulos nga pawayway. Tapos babawi lang iti tao kakabsat niyang kanya tayo. Surok lang nun nga duwa nga tawan, di ka pa'y agbabawi, basol mo, di ka pa'y tanong ng basol mo. Ya? Amuyo, agarin ton ni Antikristo, duwan ton nga pagarian, awan ton magtong-religion kahit, apay ko na yung makita yung topay lagi yung mga kasabay di palengke nga dumaw dawat sa alay. Ya? Sino makaroon na nga yung palengkay? Minsan makaungatak. Pagbalbalin ng mga pagpartaan ti sa unya ako Diyos. Pinagbalin ka nga business. Amuyo kakabsat. Dandanin. Nagtugaw ni Antikristo. Dandanin mo may tatag ti kingdom ni Apo Diyos. Gusto nga sapay kuma. Tada tayo di masarakan ni Apo Diyos na di dito nagtikingdom. Manaylayang ti Apo. Manaylayang ti dito. Ay ayatin na kayo ni Apo Diyos. Ay ayatin na kay Amin. Ay ayatin na tayo kakabsat. Nagsapay ko ma. Tawan timapukaw kanya kayo no dito't manayon. Amo yung ma-challenge sa klaon ay diliting mo, mauli kayo. Kapunta nagbilbilang kami kini Ate Lani, nagano na pukaw, nagano nagsandang na nagdibusyon. Tapos manulang nagitig, kumargaraw, nagsapay kumata magkipagbalot kayo. Amo yung sa totoo lang, bagat man lang yan. Ado tinamati, yung nagbasit ko may salakan. Ado tagtindimong, yung baka oray pa yung nag-teachers na rin, kabakawan may salakan. Diba, brother rin? Baka oray may isa. Ado teachers na kasi kakabsat. Kat nagasat tayo, tamo tayo nagiting abanbanag, kat niya Apo Diyos si mga bless ka na tayo ang amin. So, agbalik tayo kung mga napudno, tapat na puso, kung nanangaroon ng Tagalog, kahit balik ka rin mo, pagtapat-tapat pa rin. Kaya, panay-dayaw ni Apo. So, atat ka tumagdang tayo. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Wala mami nga nasantuan, itinay-tila ka nito, Ama. At di kami nga pagpakang baba, Ama, nga nailangitan, aduman dagiti pagkurangan mi, aduman, Ama, dagiti kamalimi, Ama, tasaan kami, Ama, nga perfecto no maminsan nagkamali kami, Ama, ti panunot, panagsaw, panagaramit, panagritna, amin dagiti Ama, nga pagkurangan mi Ama, kisukatamon o Diyos, ijay napinpintas ka ni Ama, nga kasasaad, iti panagbiag mi. Isuway tinaytingal daw, Ama, dahil minsaym, Ama, nga nailangitan, pagbalinan na kami ka ni Ama, nga napudnong agsagikin ka, napudnong agayatkin ka, napudnong agtungdukin ka, napudno Ama, nga agadal ka dagiti sab, napudno kami ka ni Ama, nagtulog, unay kinkakin na pudlo, kami mat iti pamilya ni. Ama, bendisyonam na ito eh. Ang kapamilya, Ama nga nailangitan. Amon ti kasasaad itong gang maysat. Yung Ama, tinay-tingal daw. Kararag ko, Ama, ay saad mo, ti puso. Isaad mo, Ama, na di kasasayaatan, ang mga pamatimikan ka. Panagtulog mikin ka mga nailangitan tapno dagiti amin nga banbanag nga tartarigagayan mitit matungpal da kanin saanen nga kayat. Nang runa Ama, iti programang kayat ni nga makipagpasat. Kapunta kasla nilan makikita dagiti mapasamak sumarunong aldaw. Kasmila makikitan Ama dagiti umay nga pagtungpalan ti tao. Ngam amagyaman kami ta pinili na kami nga nagbaling nga anak mo. Agyaman kami Ama ta pinili na kami o Diyos. Isu nga bendisyonan ti tunggal may sa kada kami.
awan labasan, manipod ama, ti katatangan, alingganan, ti kaubingan, bendisyon namin, tinagan ni Apo Jesus. Amen. Ito, magkantay mga kapsat. Kantay tayo mga Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, aking kataas-taasan, sa aking puso'y nananahan. Pagpapalamot, pagsamalanan, nararanasan, kailan mo'y hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso'y nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan mo'y hindi mag-iisa. Kailan mo'y hindi mag-iisa. Ito testimonyo na kakapsat. Umaitat ang testimonyo. Handa ba? Dati listen. Testimonyo. Ate Petra. Juan. Ay, brother, at testimonyo nata. Nagado din adang na yung pagubok ni Maka. Na grabe. Inunaan lang kay tama nung aldang awang ganas ko. Nagbasa. Napunta terminate uyat niya. Pagpada ko ni Ibasay. Okay, tagawar ko ni brother ay. At testimony. Magandang umaga sa ating mga kapatid. Mali lang yung testimony ko kasi yung kanina lang, alam nyo kanina dun sa bahay, kasi tindahan yun, nandun yung mga sabihin na natin, yung laging umasa sa biyaya ng mga politika. Sabihin na natin gano'n. At pag-alaman nila kasi kanina pastor na doon sa barangay, hindi ko lang alam kung saan sakto magbibigay, mamumod, makapili. May tatlong ilaw, bawat isa. Ay, wag na tayo magsiya. Hindi na tayo aalis, gano'n. Sa akin kanina, siyempre nagagayak na ako. Tuloy nakakaano na ako. Pinipilit, pinisis na huwag kang umalis, sayang, gano'n. Pero, praise God, kasi nanindigan ako at yun talaga na kanina, yung kapat na puso. Kasi, ano ba natin yung pera na yan kung wala naman sa atin yung Diyos, di ba? Hindi natin uunahin yung isang araw lang na hiniling niya. Nailan natin para sa Kanya, hindi natin kaya ibigay dahil sa pera. Ganun ba? Napaka-ibabaw kung gano'n yung pananampalataya natin. Sabi ko sa misis ko, hindi yan ang importante, mas importante sa akin ang Panginoon ko ako. Siya ang paglilingkuran ko ako. Luubin niya ako. Kung makaabot ako mamaya, luubin niya ako. Para sa akin yan. Yun lang ang binitawang ko kanina, pastor, at natahimik silang lahat ng so ganon talaga kung talagang nandito na sa puso mo at sa isip mo nakatatak at nakaukit, nakatanim sa puso, sa isipan natin at nakatatak na sa nakaukit na sa puso natin, hindi kahit gaano kalaga ano man ang mga bagay na hindi natin kaya ipagpalit ang Panginoon. Amen ba? So, sa
kami naman, mga napag-aralan din sa karagdagan na mga pan, nakaka-amaze kasi yun mga tinanggal doon, pastor, yun pa ang pinaka-importante na ano yung kung baga sa ay Ilocano ipag wagan tapno adi ko masurot tapno adi gid maka-inspire tapno masurunan kay ipaganurutan niya ako nga marswata bawat hindi ko nga nakita nga bawat hindi na Israelita na itapon di maduma-duma nga lugar isudagan digay manmanog adudag preso digay kanin manmanulaing di talaga totoo tapat na puso tapat na puso na sumusunod sa Panginoon at sinunod yung kautosan ni Moises tuloy talaga yun naman doon ko nakita mo pastor yun kung paano niya sinunod lalo na si Tubet kung paano niya sinunod na kahit mag-isa kahit napakalayo niya tuwing araw ng pagsamba at yung pag-aalay ng yung mga haing yung mga unang ani gano'n talagang sinikap niya na tukdin yung kalooban ng Panginoon. Amen! Yan lamang po. Maraming salamat. Okay, gaman tayo kay iti testimony ni Brother Ray. Hindi nga makita, tipudlo nga kayak kanya pulos niya. Isukat mo, 2,000. Anak pamudbud 2,000. Sinati ang mo panagimong noan. Gawagyaman tayo kakabsat dati kas ni Brother Ray sa totoo lang. Adat ni Brother Ray nga puso nga binantay mabalinin nga bandi pumanay ka. Kami nabasa na ti Bible. Ngamin ang muna nga nabakbak ng di amana. Yung dadya di pamudmod iti toking. Sa totoo lang, kakabsat. May ayaw-ayaw lang ni Apolos at tangatawan. Ano nga di toking? Ya Brother Ray. Baka di toking at baling nga 2M. Baka nalablabos pa eh. Mo yung kahit pa nga ma-enjoy nga niya panahon nga awanan ti problema iti kasapulan. Ngamin, anak na tayo ti Ari na gitar Ari kakabsat. Ang lagi po niyo, umay ti panahon, iblis na ka ni Apo Diyos, so nga mo isuksukat. Iti ang daw iti Sunday. Ya? Kita niyo po ni Brother Ray, na isukat okay. Sayang mo't ngamin niya. Nagyahon tayo. Di ba nagkatumagatang na dito, okay? Yung may pananagin mo, hindi ka mananagan, maabotang ayay. Baka malumpay ayay. Patyumot nga tatangag sapa mo, mabati ka mo. Ng politika atag, may meeting na ba dyan tilawanda? Umabot baking nga narabi ayay. Patyon. Okay. Namota kas charity pa. Siyempre, agisuro na pa, ibaga namin ang plataformada sa Dagkabitan sa nga maabutan pa. So, magyaman tayo, manay-dayaw ni Apolos ni Tibiak ni Brother Ray sa nga. Kawanan, ang testimony. Alakot na awanan, kapantaan ito sa marunong. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Uyan. Amagyaman kami kan kahit tinanting nga kanito, Diyos. Agyaman kami, amay tinaglabas na bulan. Ngayso nga panagpasangay, ama ni Brother Ray, ama ni, namanay na naman? Ni Venus, ni Rinalin. Amagyaman kami, tibiyag, ama ni Rinalin, ni Venus, o Diyos, kat kararag may dagiti nga talo, ama nga nailangitan, nga dahil nga panagpasangay daw, Diyos, kat nay nayunampay ka ni ama, ijay na pinpintas pa'y, nga pagtungpalan na dahil ti sumarunong at awad. Kararag ni ama nga nailangitan, nga dahil po yan ti pangrugyanan. Ngay pakitang tinadaktal nga banbanag kadakwada, nang rona ama kini Brother Ray, tamakitam ti puso na,
kat gamitam kadagiti daraktal nga banbanag ama, saan nga agbayag manipul itata, oray pa kinibinos sa Diyos, nastamat tinirenalin, i-bless mo na iti nga talong, awan ti labasam, kat nayunan pa'y iti tawtawan ti panagbiagda, nga maranasan na tagbiag iti 1,000 years, ang mga isungay saganam para kadagiti agtulog Diyos. At yaman kami, kaput agda ti 1,000 nga tawan, yan agda sumaruno nga agnanayon nga biag, nga isungay itod mo kadagiti anak mo, amat at dagito nga talong, maranasan na na iti nga biag, ken maranasan ni amin, tinaga ni Apo Jesus. Amen. Belated happy birthday.